tuturuan natin to. Ay putang na, nakakawala. So ayan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Yan. So ipapangaya ko lang sa inyo tong old bird na to. Yan, napaka-pogi. Tingnan nyo yung mata, nag-aapoy. Ayan oh. Napakalinaw ng mata, di ba? Ganyan din kalinaw yung nung gumulong ako. Ganyan din kalinaw yung mata nung gumulong ako sa race. Hindi. Yan, so ito kung old bird na to, tuturuan natin to. Ay putang na, nakakawala. Ay, nakakawala. Hindi, joke lang. Naturuan ko na yan. Ang lakas mga asareno. Yan, naturuan ko na yung old bird na yung mga lodi. Tapos ito na yung mga young bird natin. Yung iba nakapasok na. Pero ito maghapon nasa labas yan. Last day na nila na sulitin yung labas. Simula bukas, pag tinawag ko sila, hindi sila pumasok, gutom mga abutin nila. So ganun ang gagawin natin yun kasi maglalaro tayo ng young bird race. Kailangan mabilis ang trapping. Diba? Kailangan pag dumating, turo mo dun. Pag dumating yung mga ibon dun, ayun o, magpipis si ate. Pag dumating ibon dun, kailangan ano oy, yung kung naalala niyo yung parang vacuum na trapping pag ganyan, no? Yung parang pagparating ibon biglang gano'n. Ayun, gano'n. Nagliparan. Ayan, nagliparan na. Ayun. Yan. Ayun. Ayun na. Ayun na yung mga Barbie natin. Yeehaw! Patay mo na, mapaka-copyright tayo, malalawa ko talaga pag Pilipino kapitbahay. Ayan mga lodi, pinakain ko na tong mga nagsipasok na una. Pero yung iba nasa bubong pa rin. Ito yung old bird oh. Ayan mga lodi, ito yung old bird, pakita ko sa inyo. Ayan oh, ayan siya oh. Ayun oh. Ayun oh, tanga lang oh. Manang-mana sa tatay niya, ganyan na ganyan si tanda mga lodi. Ayan. Ayan lang natin siya, pupunta din doon yan. Alam niya yan. Alam niya yan. See? Alam niya yan. Dito. Ayan o. Ayun o. Buang. Mali dyan gid. Sa mga nagsasabi pala kung Kapampangan ako o Ilonggo ako, hindi po tayo Ilonggo. Doon kabugawin natin doon. Tiga Bataan po ako. Meron lang sa parte ng Bataan na merong nagsasalita ng Kapampangan sa Bukay Bataan yan. Puro Kapampangan ang salita doon. Tapos bakit salitang Ilonggo daw ako? Ayan na si Olbert oh. Ayan oh, makita nyo red yung ring oh. Yun. Red ang ring yan mga lodi. Baka sabihin nyo di Olbert yun. Ayun yung anak ni Darna. Ang kapatid niya is yung nandun sa iniwalay ko na. Kasi yung kapatid niya gagamitin natin ito. Kumuha na ako ng dog cage mga lodi. Dyan natin lalagay yung special na kapatid niya. Lalagyan natin ng special na pairing. Ayan. Diba? Yung mga kasama niya nasa bubong pa. So bukas, simula bukas, pag nagtawag ako, hindi pumasok, guto mga abutin. Ayan, ite-train na natin sila na panay, ano lang, lipad tapos pasok, lipad, pasok. Meron lang sila na araw na pwede silang magtambay sa labas, parang once a week ganun. Pero Monday to Friday ganyan o Monday to Saturday, lipad, pasok lang ang gagawin nila. Tapos Sunday, ano nila, liwaliw sa labas, maghapon sila sa labas, open look. Hintayin natin magsibabae iba. Matitigas ang ulo pagka mga young bird, mga lodi. Kaya pagka sila ang masusunod, talo kayo lagi. Kailangan ikaw ang amo, ikaw ang masusunod. So ngayon, ang ginawa ko ngayon, pinakain ko na itong mga nandito sa loob. Tapos pag nagsipasok yung mga late, pakainin ko para sila. Pero bukas, pag pinakawalan ko sila at di sila pumasok, wala na silang kakainin. Alright, hintayin natin. Ayun na pala. Ayan na mga lodi, ayan oh.
Ayan oh. Ang isa sa matigas ang ulo. Pasok. Ayan oh. Isa sa matigas ang ulo. Ayan, anak ng inbreed ni Stubborn. Ayan na. Bang! Ayan pa, ayan pa. Ayan, talagang lipad ng lipad pa rin oh. Maghapon na sa labas yan. Oh. Ayan, si Tanda pala. Ay, si Tanda. Yung old bird, pwede ko na rin siyang tawagin Tanda kasi isa sa old bird na narehome natin ngayon. Kauna-una ang old bird na narehome natin. Yan, pinarisan ni Lady Stubborn. Si Tanda mga lodi. Ano. Ayan si Lady Stubborn. Pinarisan si Tanda. Ayan, Tanda na ang pangalan niya ngayon. Ayan, yung red ang ring. So bali yearling pa lang yan mga lodi. Pero i-raise natin siya next year. Yan sa old bird season pwede pa natin siyang i-raise. Ang pinaresa niya nung nakaraan yung kapatid niya. Kaya lang binaklas ko. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan, isa pang kapatid niya, blue checker. Ay hindi pala to. Anak pala ng ano to. Nung 5 na isa. Ayan. Hayaan ko lang silang kumain ng masarap ngayon mga lodi. Mabusog sila. Huling kain na nila ng busog na busog yan mga lodi. Susunod, takal-takal na sila. Katulad niyan, tingnan mo, tigas ang ulo, di ba? Alright, hanggang sa magpantay sila na lahat sila pagka tinawag ko, nagpakain ako, pasok agad. Ayoko ng ganyan, yung tatambay pa dyan. Kailangan yung nakita pa lang nila ako na magpapatuka, nanginginig na, nagsisipasok na. Okay? Ayan o, tigas ang ulo. Ayan, nagbabaan na yung matitigas ang ulo mga lodi. Tingnan nyo ha. Kung gaano sila katigas ang ulo ngayon, ganun kabait yan pag hinilot-hilot na natin sila. Tinan mo, pagka ginawa na natin yung vacuum trapping technique mga lodi. Ayan. Ngayon pala sila papasok. Magdidilim na. Ayan o. Ayan. Ganito kasi dito sa New Zealand pagka summer. Mahaba ang araw. Alas 9 ng gabi. Ganyan pa o. Ayan o. Maliwanag pa. Ayan, saka baka may magtanong kung paano ko tinuruan yung old bird. Madali lang magturo ng old bird. Mahalaga lang naman maparisan nyo sila mga lodi. Mapaitlog yung kapares, mapainakay. But 50-50 pa rin yun. Maaring yung turuan, maaring yung maturuan, maaring hindi. Kasi mostly ng old bird, mag-i-stay lang yan pag alam mo yung may motivation siya na para mag-stay, pero pag nakaalala na yan, babalik at babalik yan at dadaan sa kanyang dating loop yan. Katulad nito mga lodi, yung old bird na yon si Tanda, nung pinakawalan ko yan, 2 days yan nawala mga lodi. Kaso sigurado ako bumalik siya doon sa dati nating loop, kaya lang wala na siya mabalikan doon dahil wala na loop doon. So dito na uli siya umuwi at meron siyang kapares dito yun. Pero kaya ko siya naturuan, yung iba binubunutan ng pakpak. Kaya lang masyadong matagal yun. Sa akin ginawa ko, nilagyan ko ng tape yung pakpak. Tapos ginagaan ko siya na turuan dito sa trapdoor. Pinapatambay ko siya ng mga ilang minuto dyan sa landing pad. Tapos pinupush ko siya para malaman niya kung saan siya papasok. And then yun, tinanggal ko yung tape. Tapos sinayaan ko lang siyang pumitik. Nung pumitik siya, dire-diretso mga lodi, hindi na nagpakita. After 2 days yun, lumitaw. Pero kung walang itlog yung kapares niya, wala siyang inakay dito, wala siyang kapares, malabo nang umuwi pagka matanda mga lodi. Pero meron ding matatanda na katulad din yung tatay niya, si Tanda, yung blue bar. Kala siya umuwi dito kasi may kapares siya. Pero nung nalaman niya na hindi siya makapasok sa loob at alam mo yun, hindi niya makuha yung pakay niya, umalis na siya, sumibat na. So sigurado ako nakabalik na yun sa dati niyang loop, kaya lang di natin makuha. Hindi ko pa matawagan yung may-ari kasi napakalayo dito sa atin nun. Mga 2 hours drive pa. Alright. Yan, malapit na tayo mga lodi. Kailangan bago mag-molt tong mga ito maturuan natin. Yan, gaganda na nila oh. So ito yung magiging team natin dyan. Yan. Ayan, yung mga yan. Yan, lahat na yan. Pera lang yun. Yung red checker na yun. Ayun yung muntik na mag-champion na red checker mga lodi. Pinarisa natin siya mga lodi. At may itlog na nga yung kapares niya. Hulaan nyo mga lodi. Comment down below kung kanino ko pinaris yung red checker na yun. At ito, try natin ihabol tong ano na to. Itong mga young bird na to. Bali 10 ang i-raise natin kung di ako nagkakamali. Kasi yung iba,
ibang may mga paitlog ako, kaya lang January pa yung hatch o ngayong December. Medyo late na. Pero try pa rin natin kung anong kahihinat na nila mga lodi. Ayan, ang bait pagka pala ginugutan mo talaga, oh. Pakabait, oh. Pag ginugutan mga lodi, napakaamo. Alright, so dito ka na lang rin vlog natin mga lodi. See you next vlog. Bye.